Sino ang mas bagay kay Song Jin-woo? Si Lee Joo-hee ba na unang nagpakita ng pagmamahal sa kanya o si Cha Hae-in na sumabay sa kanyang paglalakbay bilang pinakamalakas na hunter? Marami ang nagsasabi na si Joo-hee ang dapat piliin, pero may mas malakas na dahilan kung bakit mas wak si Cha Hae-in. Bago pa man maging isang makapangyarihang hunter si Jinwoo, may isang taong laging nasa tabi niya, si Lee Joo-hee, isang Korean birang killer at matagal niya nang kilala si Jinwoo mula pa nung panahong irong hunter pa lamang ito. Bukod doon, siya rin ay isa sa 6 na nakaligtas mula sa unang double dungeon incident. Si Joo-hee ay isang mahabagin at mabait na babae, ngunit may matinding takot sa panganib ng pagiging hunter. Kahit isa siyang birang killer, lagi siyang sumasali sa mga madaling raid upang maiwasan ng labanan. Subalit, matapos niyang maranasan ang nakakatromang double dungeon incident, tuluyan na siyang huminto bilang hunter. Malapit ang relasyon niya kay Jinwoo. Madalas niya itong sinasamahan sa mga raid upang matiyak na hindi ito mapapatay. At minsan pa nga ay nagagalit siya kay Jinwoo dahil sa madalas nitong pagkasugat. May ilang pahiwatig din na may gusto siya kay Jinwoo, lalo na nang minsan niyang sabihin na pwede siyang ilibre nito ng pagkain bilang pambawi sa kanya. Ngunit habang patuloy na lumalakas si Jinwoo, unti-unting lumalayo si Joo-hee sa mundo ng mga hunters. Sa kabila ng kanyang pagmamalasakit, hindi niya kayang sumabay sa panganib na landas na tinahak ng ating bida. At dito pumasok si Cha Hae-in, isang hunter na hindi lang basta bahagi ng buhay ni Jinwoo kundi isang taong handang tumindig sa tabi niya sa harap ng kahit anong laban. Si Cha Hae-in ay isang Korean S-rank hunter at Vice Guild Master ng Hunter Guild, ang isa sa pinakamalakas na hunter sa South Korea. Si Cha Hae-in ay isang magandang dalaga na may abot asul na mata at maikling blanding buhok na seryoso at malaga. Kilala siya sa pagiging metikuloso sa trabaho at matapang sa raid. Pinapakita niya ito sa paraan ng kanyang pamumuno na siya mismo ang nagpapatrolya sa boss layer upang tiyakin na ligtas ang mining at holding squads mula sa mga halimo sa loob ng dungeon. Bukod sa pagiging isang malakas na hunter, siya rin ay masipag at disiplinado. Kahit 2 taon na siyang S-rank, patuloy pa rin siya sa pagpapractice ng kendo upang paghusayin ng kanyang espada. Matalino rin siya at may matinding pakiramdam, kaya kaagad niyang napansin nung unang pagkikita nila ni Song Jinwoo na may kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng ibang high-ranking hunters, hindi niya minamalit ang mga low-rank hunters. Sa halip, ipinapakita niya ang pagpapakumbaba sa lahat ng kanyang mga nakakasalamuha anuman ng kanilang ranggo. Ngunit sa kabila ng pagiging maalaga at marespeto niya sa labas ng laban, medyo socially awkward siya sa totoong buhay. Halos wala siyang gaanong kaibigan at madali siyang ma-fluster, tulad ng ipinapakita ng sobrang nahiya siya matapos siyang biruin ni Jinwoo tungkol sa kanyang pickaxe incident. Ngayon, bakit mas bagay si Cha Hae-in para kay Jinwoo? Ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit pinapanigan si Joo-hee ay dahil nakasama niya si Jinwoo sa pinakamatitinding pagsubok sa kanyang buhay at ilang beses din siyang iniligtas nito. Alam nating may gusto siya kay Jinwoo kahit noong ordinaryo pa lang siyang hunter. Samantalang si Hae-in ay dumating sa buhay ni Jinwoo noong isa na siyang pinakamalakas na hunter sa buong mundo at sobrang gwapo na rin. Pero ang mahalagang tanong dito ay, ano ba talaga ang gusto ni Jinwoo? Mula pa sa simula, ang pangarap talaga ni Jinwoo ay maging malakas. Ngunit si Joo-hee ay hindi talaga mahilig sa pagiging hunter. Ayaw niya ng laban at takot siya sa panganib. Kaya kahit gaano pa siya kabait, hindi talaga sila magkamatch ni Jinwoo. Mismong si Joo-hee na rin ang nakaramdam nito habang lumalakas si Jinwoo. Pagdating kay Hae-in, hindi natin masasabing nagustuhan lang niya si Jinwoo dahil sa itsura o sa lakas nito. Napukaw ang interes niya kay Jinwoo matapos siyang iligtas nito sa Jeju Island Raid. Bukod pa roon, naramdaman niya ang kakaibang calming scent mula kay Jinwoo. Kaya kaagad siyang na-curious sa ating bida. Kalaunan, nakita rin natin kung paano niya buong tapang na hinarap ang architect at kung paano niya ipinakita ang kanyang determinasyon nang subukin siya ni Jinwoo bago siya sumali sa Ajin Guild. Ngayon, alam na natin kung paano lumalim ang feelings ni Hae-in. Balikan naman natin ang role ni Joo-hee bilang emotional support ni Jinwoo bago pa siya lumakas. Bilang isang irong hunter, si Jinwoo ay laging nasa bingit ng kamatayan sa halos bawat raid. Sa kabila nito, walang masyadong nagmamalasakit sa kanya dahil tingin ng karamihan, isa lang siyang deadweight o pabigat. Pero si Joo-hee, hindi niya iniwan si Jinwoo. Lagi niya itong binabantayan sa mga raid at ginagamot tuwing nasusugatan. Hindi lang siya simpleng healer, pinapagalitan pa niya si Jinwoo dahil sa pagiging pabaya sa sarili at nagpapakita sa kanya ng concern. Halimbawa, nung nagalit siya kay Jinwoo dahil sa dami ng sugat nito na para bang sinasabi niyang, ano ba,
gusto mo bang mamatay? Ibig sabihin lang nito na ayaw niyang mawala si Jinwoo. Kahit hindi niya tuwirang sinasabi, si Juhye ay isang silent source of encouragement para kay Jinwoo. Sa tuwing nasa raid sila, siya lang ang tanging tao na hindi tumatawa o humahama kay Jinwoo. Imbis na maliitin niya ang ating bida, binibigyan niya ito ng suporta sa paraan na kaya niya, sa pag-aalaga at sa pag-aalala. Halimbawa, sa mga simpleng bagay, tulad ng pagsama niya sa mga raid ni Jinwoo para siguraduhing ligtas ito. Naging indirect motivation ito para kay Jinwoo na magpatuloy kahit gaano pa kahirap ang buhay bilang hunter. Dahil sa pagiging pinakamahinang hunter, nasanay na si Jinwoo na tila isa lang siyang disposable pawn. Pero kay Juhye, iba ang trato sa kanya. Sa halip na tingnan siya bilang isang walang kwentang hunter, pinapakita ni Juhye na may halaga pa rin si Jinwoo bilang isang tao. Hindi lang siya basta gumagawa ng trabaho bilang healer. Gusto niyang siguraduhin na okay lang si Jinwoo sa loob at labas ng laban. Halimbawa, yung eksena kung saan sinabi niya na pwede mo akong ilibre ng pagkain bilang pambawi sa akin. Ipinapakita nito na gusto niya ang oras na kasama si Jinwoo. At ngayon, ano naman ang mga turning points sa pagkagusto ni Haien kay Jinwoo? Si Cha Haien ay may special ability. May super sensitive sense of smell na nagiging sanhi para hindi siya makalapit sa ibang hunters dahil mabaho ang pakiramdam niya sa amoy ng kanilang mana. Pero nang nakita niya si Jinwoo, wala siyang naamoy na baho. Sa halip, ang scent nito ay kalma at kaaya-aya. Dahil first time niyang maranasan ito, agad siyang naging curious kay Jinwoo. Dahil bakit si Jinwoo lang ang naamoy niya ng ganon? Kaya dito ang unang sign na may kakaiba kay Jinwoo at nagsimula na magkaroon ng subconscious attraction si Cha Haien. Noong halos mapatay si Haien ng Ant King at ginawa ni Jinwoo ang lahat para iligtas siya, sa moment na yon parang naging knight in shining armor si Jinwoo para kay Haien. Nakita niya na may isang tao na mas malakas sa kanya, isang bagay na hindi niya akalaing posible. Hindi lang niya nakitang physically strong si Jinwoo, pero pinakita rin ito ang pagiging protector. Kaya naman, dito nagsimulang ma-develop ang tunay na paghanga ni Haien kay Jinwoo. Hindi lang dahil sa lakas, kundi dahil sa kabaitan ng ating bida. Matapos ang Jeju Island raid, kinausap ni Haien si Jinwoo para sumali sa Ajin Guild. Ngunit sinubok ni Jinwoo si Haien bago ito pumasok sa kanyang guild. Sinubukan siya sa isang sparring match na isa sa naging impact sa feelings ni Haien. Nakita niya kung gaano kalakas si Jinwoo sa isang personal na laban. Hindi lang siya basta na curious, dito niya na-confirm na gusto niyang mapalapit kay Jinwoo. Nagpakita siya ng dedikasyon, handa siyang harapin si Jinwoo para mapabilang sa kanyang mundo. Matapos ang final battle, bumalik si Jinwoo sa normal na buhay. Pinili niya si Haien. Matapos harapin ni Jinwoo ang pinakamalakas na kalaban sa mundo, hindi si Juhye o ibang babae ang pinili niya, kundi si Haien. Dito na-confirm na mutual ang feelings nila. Hindi lang siya naging partner sa buhay ni Jinwoo, naging partner niya sa laban at sa totoong buhay. Pero kung si Juhye ang tunay na destiny ni Jinwoo, bakit siya mismo ang lumayo? Kung talagang mahal niya si Jinwoo, bakit hindi niya sinubukang sumabay sa kanya? Sa kabilang banda, si Haien ay hindi lang basta nagkaroon ng romantic interest kay Jinwoo, pinatunayan niya na handa siyang tumayo sa tabi nito kahit sa harap ng pinakamalakas na kalaban. Hindi ba't mas akma na si Jinwoo ang nagkaroon ng partner na hindi lang basta nagmamahal sa kanya, kundi kayang sabayan ng kanyang mundo? At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na!